inanunsyo ng World Bank na umakyat ang Pilipinas sa kategoryang Upper Middle Income Country. Sa money game, may mga level up. Kapag lumalaki ang ekonomiya, umaakyat din ang antas ng isang bansa. Kapag sinabi na ang Pilipinas ay isa ng upper middle income country, ibig bang sabihin nito na gumaganda na agad ang buhay ng mga Pilipino? At kapag tumaas ang sahod, sapat na ba ito para sabayan ang presyo ng bilihin? Ngayong episode, pag-uusapan natin ang dalawang malaking usapin. Ang pag-angat ng Pilipinas bilang upper middle income country at hamon ng wage hike. Ano ang upper middle income country? Una, ang ibig sabihin ng upper middle income country, ito ay classification ng World Bank base sa kita ng isang bansa. Noong July 1, 2026, inanunsyo ng World Bank na umakyat ang Pilipinas sa kategoryang upper middle income country matapos lumampas ang gross national income per capita sa itinakdang threshold. Ibig sabihin, mas lumaki ang income ng bawat Pilipino. Mas maraming oportunidad na maaaring mabuo. Pero, tandaan natin, ang pag-angat ng bansa ay hindi automatic na nangangahulugan na lahat ng Pilipino ay mayaman na. May malaking pagkakaiba ang paglago ng ekonomiya at ang nararamdaman ng ordinaryong mamamayan. Maaaring lumaki ang GDP. Pero ang tanong, tumaas na ba ang kita? Nakakabili ba ng mas maraming pangangailangan? Gumagaan ba ang buhay ng manggagawa? Dahil ang tunay na sukatan ng pag-unlad ay hindi lamang numero sa ekonomiya. Ito ay kung nararamdaman sa hapagkainan ng bawat pamilya. Isa sa pinakamalaking usapin ngayon, ang sahod. Dahil habang tumataas ang presyo ng pagkain, kuryente, pamasahe, at iba pang gastusin, humihingi ang mga manggagawa ng dagdag na kita. Sa Metro Manila, may bagong dagdag na sahod na 85 pesos kada araw para sa minimum wage earners na ipapatupad sa dalawang bahagi. Malaking tulong to para sa mga manggagawa. Pero ang tanong, sapat ba ang dagdag na ito para labanan ang patuloy na pag-akyat ng cost of living? Ang dagdag na sahod ay may magandang epekto. Una, mas malaki ang magiging purchasing power para sa mga manggagawa. Ang kasunod, mas malaking kakayahan ng pamilya para matugunan ang mga pangangailangan. Ang kasunod nito, mas malakas na consumer spending na nakakatulong sa ekonomiya. Pero may hamon dito. Para sa mga negosyo, kailangang balansehin ang dagdag na sahod sa kakayahang magpatuloy ang negosyo. Kaya ang tunay na solusyon ay hindi lang simpleng pagtaas ng sahod. Kailangan din ng mas maraming high-paying jobs, mas mataas na productivity, mas maraming industriya, at magandang skills training. Kapag ang Pilipinas ay umaakyat sa susunod na level ng ekonomiya, ang tanong, kasama ba ang ordinaryong Pilipino sa pag-angat nito? Dahil ang tunay na panalo sa money game ay hindi lamang kapag lumaki ang ekonomiya. Ang tunay na panalo ay kapag ang pag-unlad ay nagiging trabaho, disenteng sahod, oportunidad, at mas magandang buhay. Ang pagiging upper middle income country ay isang milestone, pero hindi ito ang finish line. Ito ay bagong level ng laro. At para manalo, kailangan nating siguraduhin na ang pag-unlad ng bansa ay hindi lamang nasa mga numero, kundi nasa buhay ng bawat Pilipino. Ako si Boss J at ito ang Navigating the Money Game. Matuto kang lumaro dahil sa buhay at pera, hindi sapat ang umangat. Kailangan marunong kang sumabay sa laro.